Hello, hello everyone at magandang evening sa inyo dyan mga ka-coin fanatics, mga kaapunte. Welcome po sa ating ikang channel, Vicio DJ Apunte Kamote. At nandito na naman tayo guys at pasensya na kayo guys at medyo hindi tayo nakapag-live nung nakapag-upload nitong mga nakaraang araw at medyo na-busy tayo. At ganun pa man, lubos ako nagpapasalamat at doon sa mga walang sawang nag-aantay ng ating mga videos, no? At ating mga subscriber dyan na walang sawang nakaantabay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo dyan. Hindi ko na po kayo isa-isahin at love na love po natin kayong lahat. At yun, ayan. So ngayon guys, may inihanda na naman ako, although ito hindi mga mga rare na, pero sa ngayon medyo yung sa iba hindi ito rare dun sa mga nakapagtabi na, pero dun sa mga ngayon pala magtatabi at lalo na't ngayon pala magsisimula, no? Medyo itong mga coins na i-discuss ko sa inyo medyo rare na rin to dahil ito yung na-demonetize na at wala na ito sa circulation. Okay. So, ito yung guys yung ating i-discuss sa inyo ngayon at ayan at hindi natin i-discuss muna yung kanilang mga error, pero may ipapakita ako sa inyo mamaya at the end of this video. Meron akong mga kasi itong mga nakaraang araw guys na kaya hindi ako nakapag-upload dahil nga naging busy ako at natanong nga ako ng aking butihing inay kung ano raw bang pinagkakaabalahan natin, at yun nga, at nabanggit ko nga na tayo ay tumutuklas ng iba't ibang klase ng mga coins. At napaganda naman guys dahil itong aking butihing ina ay talaga ng mga napakasinop dahil nung siya pa pala ay nung araw ay may mga itatabi pa at isa nga ito sa mga naitabi niya. Kaya guys, nakapagbuo tuloy ako ng 25 cents na ganito. Ito kasi guys, itong series na ito na Flora and Fauna series na to na nag-start no 1983 up to 1990. Yan. So yan yung i-discuss natin ngayon, alright? Okay, so ito yung large type. Na-discuss na natin yung una, yung small type nito, which is meron lang siyang from 1990 up to 1994. Kung matatandaan nyo, na-discuss na natin yan. So itong large type na ito, na 1983, no, up to 1990. Yan. Ito yung large type niya. Ayan. Napapansin nyo yan, butterfly din siya. Okay. So, simulan na natin guys, no? At hindi na natin patatagalin. So, ito, bibigyan ko na rin kayo guys ng price nito ngayon, price update. I-update na rin natin yung price update nito ngayon para at least based dun sa numista guys, ha? So, papakita ko lang sa inyo na kahit paano natutuwa ako dahil nabuo ko nga ito yung 1983 up to 1990. So ito guys, itong 25 centimos na to na 1983 up to 1990 ni Juan Luna na large type. Excuse. Yung kanyang pictures guys ay yung type nito is standard circulation coins. Okay? At ang years niya na minted is 1983 up to 1990. Okay? So yung value nito is 25 centimos, 0.25 PHP. At ang currency niya is piso. Ang composition niya is brass.
na meron siyang weight na 3.9 gram, diameter na 21 millimeter, at may thickness na 1.68 millimeter. Ang kanyang shape is round, ang kanyang technique is milled, ang kanyang orientation is medal alignment, guys, no? Yan, medal alignment yan. So, kabilaan yan. So, yun. Hindi siya baliktaran, no? So, medal alignment siya. Na-demonetize siya noong January 2, 1998. Ayun. Series niya is Flora Impona series. Okay? So, itong price update natin ito noong 1983 na to, na coins na ito. And discuss muna natin yung obverse niya, guys. Ayan. Burst of Juan Luna. Ayan, yung mukha ni ating bayani si Juan Luna, facing right, no? Ang script niya is Latin. Lettering Republika ng Pilipinas, yun sa taas niya. Okay, at sa reverse naman niya ay yung Philippine Butterfly. Ayan, Graphium Idiodes. Ayan. Ayan yung tawag sa kanya, Graphium Idiodes. Script niya is Latin. At ang kanyang lettering na 25 centimo ayon sa taas. At yung kanyang script na Graphium Idiodes ayan sa baba. At yung kanyang edge, ayan, reeded siya, guys. Reeded, yan. Ibig sabihin parang may mga ano siya dyan, no? Hindi naman malabo lang itong ating ano, no? Ayan. Pero reeded dyan, guys, ha? Hindi yan yung plain, ha? Yung mga ano yan dyan sa... At ito'y na-mint ng BSP Security Plant sa Quezon City. Okay. At meron din siyang tinatawag na Royal Mints doon sa Lantry Sant United Kingdom noong 1968. Alright? So, yun yung kanyang history. At doon naman tayo, guys, pumunta sa yung inyong pinakaantay itong 1983 na to, guys, ay meron siyang ginawa na 92,944,000. Yan. Yan yung kanyang pagkamint, no? At meron siyang 37% na frequency. So, ibig sabihin, napakarami ng 1983 na to. At ang presyo niya ngayon sa good condition is 4.20, 4 pesos and 20 centavos. Sa very good condition is 9.70 centavos, 9 pesos and 70 centavos. At sa kanyang fine condition, mayroon siyang 14 pesos. At sa very fine, mayroon siyang 18 pesos. Extra fine, may 19 pesos. At ang almost uncirculated, 23 pesos siya. At yung kanyang uncirculated, nasa 60 pesos. So, yung 1983 na ito, yung uncirculated niya is 60 pesos. Okay? At ito, guys, dalawa itong 1983 na namin, no? Isang 37% at yung isang tinatawag na proof coin na 1983 na very hard to find na meron siyang 1.0. So, yun yung excuse me. Yun yung ika nga may collector's value na talagang kung makukuha mo itong proof coin na to na 1983, no, na may 1.0%, yun yung hard to find. Siguro sa panahon ngayon ay mahirap na natin talagang maano yun, no, makuha. Pero kung just in case, yun po ay talagang medyo talagang matindi na. At sa ngayon, yung uncirculated value nito na 60, palagay ko naman ay medyo mataas na. sorry. Medyo kasi, guys, to, ito yung mga basis lang naman to ni Numista, yung kanyang pricing, no? Pero dahil ito matagal-tagal na rin, no? 1983,
So, almost 40 years na rin, no? Kaya medyo mabigat-bigat na rin ang presyo nito sa ngayon kung tutuusin. Okay. So, punta naman tayo doon sa 1994. So, itong 1994 naman na ito, meron siyang tinatawag na minted na 25,432,000 254,032,324,000 yun. 254 million. So, ang dami nito, guys. At meron din siyang 32%. No? So, ika nga itong 1984 na to, napakarami. No? So, nung panahon niya talagang kahit sa ngayon, ika nga, pera na lang kung may magiging reglang ito kung meron siyang error. Okay? So, ibig sabihin, hindi siya collectibles. Although, kung ika nga nagbubuo ka rin, tulad nitong ginawa ko na nagbuo tayo ng series, ay importante rin ito, guys. Okay? So, kahit na medyo ika nga good and fine condition na lang, itong inabot natin, pinalad na rin tayo at least buo siya. Itong 1984 na ito is ang good condition niya sa price niya based on Numista. Meron siyang price list na 4 pesos and 20 centavos sa good condition. At sa very good condition niya is meron siyang 4 pesos and 80 centavos. Sa fine condition, meron siyang 8 pesos and 50 centavos. Sa very fine condition, meron siyang 12 pesos. At sa extra fine condition niya is meron siyang 14 pesos. Sa almost uncirculated niya is meron siyang 16 pesos. At the same time, sa uncirculated niya is ganun din, 16 pesos din. So, yun yung base dito kay price guide ni Numista. Sa ngayon. Okay? So, punta naman tayo ngayon dito sa price guide noong 1995. Yun. So, itong 1995, ang price guide galing kay Numista, ang kanyang very good condition, wala siyang good condition na binigay, no? Ang very good condition niya is nasa 3.60 pesos. 3 pesos and 60 centavos. At yung kanyang fine condition, meron 5 pesos and 40 centavos. Very fine condition, 10 pesos. Extra fine condition, 18 pesos. At sa kanyang almost uncirculated is 33 pesos. At meron siyang minted na 84,922,000 na mint yung panahon niya noong 1985 at meron siyang frequency na 19%. Alright? So, let's go naman to 1986. So, itong 1986 naman, guys, which is ito ika nga minsan nakikita ko rin, no, sa market at minsan napopost sa YouTube na ito raw ay may pinaka malaking presyo at hinahunt na, no, at pinalad nga tayo at meron. Pero based dito sa Numista, sa kanyang price guide, no, itong 1986 na to is meron siyang na-mint na 65,284,000 pieces, no, nung panahon niya no 1986, at meron siyang frequency na 13%. At based doon sa price guide ni dito ni Numista, meron lang siyang binigay na sa fine condition na 14 pesos at sa very fine condition niya is 14 pesos din at sa kanyang extra fine is 14 pesos din, no? So wala siyang update sa almost uncirculated and uncirculated. So bahala na kayo kung halimbawa ine-negotiate nyo to at may collectors na nangangailangan na lang to. Bahala na kayo ika nga yung seller at buyer ang mag-usap about sa inyong usapan. Okay? So, let's go. Dito naman sa
1987. I hope nasusundan nyo guys ha. Kasi dito guys, ang lumalabas dito, hindi yung 1986 ang talagang medyo collectibles, no? At based dito sa records ni Numista, itong 1987 is isa part to, ito yung medyo mas mababa. Kung sa 1986 medyo itong 1987 ang medyo kuan, dahil meron lang siyang ginawa, no, ornament na 1,680,000. Compared mo doon sa iba, no, at meron lang siyang frequency na 7%, sa napakababa. So siya yung medyo sumunod doon sa 1983 na proof na hard to find na 1.0. Ito yung medyo mababa siya, 7%. At based lang doon sa binigay ni Numista na value, na meron lang fine at very fine, no, 27 pesos lang guys. Same with very fine condition. Wala siyang naibigay na good at very good. At kaya nga nang sabi ko, kung kayo ay magkakabilihan, no, nasa inyo na ang pagpapasya. At least ito ay guide lang naman, no, guide lang naman ni Numista. Pero ito, alam ko ito very rare na ito ngayon. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, 7% lang dito. So mas rare pa to kaysa noon sa 1986, itong 1987. Based dito sa record ni Numista. Okay? So let's go naman dito sa 1988. Yan. Tayo sa 1988 price guide based kay Numista. At ito meron tong minted, no? So may ginawa siya na 51,062,000 at meron siyang 12%. Okay, so ibig sabihin ito yung medyo pumapangatlo ata, pumapangatlo sa medyo mababa, pero hindi pa natin tapos na, pero pang-apat siguro itong 1988. So sa ngayon pwede na, may collector's value na to, at lalo na medyo ganitong very fine pa naman to ang condition ng coins, no? Yan, 1988 yan. At meron siyang 12% nga na frequency based dun sa record ni Numista. At ang kanyang price guide sa very good condition niya is meron siyang 7 pesos and 90 centavos. At sa kanyang fine condition meron siyang 12 pesos. At sa very fine niya is 13 pesos. So, yun yung base dito kay Numista. 1988 na 25 centavo coin na large, large type to So, let's go naman dito sa 1989. Okay. Itong 1989 guys ay walang record dito kung ilan ang na-mint nito, pero meron siyang frequency na 6%, no? So napakababa. So yung kanina 7%, so ito 6%, no, sa 1987. So itong 1989, pumapangalawa ito, pumapangatlo si 1987. Alright, so pumapang-apat naman si 1988. Yun. At base nga lang dito, ang price guide nga lang na ibinigay niya. Tandaan nyo guys kung alin dito sa mga to ang medyo collectible items ng mga coins, which is to yung 1983 na yung ano niya, yung proof coin, no, 1983. Tapos itong 87, 86, at itong 89 at 88, 1988. At ito nga ay may binigay lang si Numista na dalawang price. Ang very fine condition nito guys is nasa 13 pesos. At yung uncirculated niya is 55 pesos. Eto, okay? Itong year 1989. At last but not the least, itong 1990.
At ayan, medyo maganda pa ito, no? Medyo ika nga uncirculated AU pa to. AU condition at uncirculated condition na rin siya, no? Itong 1990 na to, wala rin binigay kung gaano kadami ang na-mint nito, pero meron siyang frequency na 38%. So ibig sabihin marami rin ang na-mint nito. At ang kanyang price guide na binigay galing kay Numista, ang kanyang good condition, guys, is nasa 4.80, 4 pesos and 80 centavos. At ang kanyang very good condition is nasa 13 pesos. At yung fine condition niya is nasa 13 pesos din. Ang kanyang very fine condition is nasa 18 pesos. Extra fine condition niya is 19 pesos. Almost uncirculated 27 pesos. At ang kanyang uncirculated ay meron siyang 54 pesos. So yan guys. At yun nga, sabi ko nga sa inyo na ako naman ay pinalad na makompleto itong series na to from 1983 to 1990. Pero as much as possible, kung makakahanap pa ako ng talagang ganito, ika nga, no? From 1983 up to 1989 na talagang ika nga almost uncirculated, mas maganda kung ganitong klase ang ating mailalagay sa ika nga memorabilia natin, no? At yon. At pero okay, natutuwa na rin ako nito guys, dahil ito nga sabi ko nga galing lang ito sa mga ika nga naitabi ng aking butihing nanay, no, na talaga namang napaka very supportive. At meron lang ako papakita sa inyo guys, no, na ito guys, medyo ako'y nahiwagaan lang ako dito sa coins na ito. Ayan, ayan. Kung mapansin nyo, kaya nga kinapsul ko na guys, no? Wait lang guys, tanggalin muna natin sa so parang super coins din siya, nanunago na lang pero hindi naman siya perfectly nonagonal, no? Ayan, papakita ko lang sa inyo guys. At yan kasama nga siya nitong mga coins na ito, na habang ibinigay sa akin ng aking butihing nanay, ay napansin ko ang kakaibang ika nga features nitong coins na to, na halos katulad nung aking 5 pesos, no? Ayan, pansinin nyo. Parang donagonal na rin siya, di ba guys? At sabi nga ng isang co-collectors natin, pag hindi naman na ika nga yung pagkakaano polygon, hindi siya nonagonal. Pero I can say hindi nga siya magiging ang mangyayari na nga lang dito, oblong siya. Pero this is good error pa rin to guys. Hindi man siya maging nonagonal, pero sa nakikita ko guys, parang di ba, almost the same siya nung aking 5 pesos na nonagonal. Ayan yung ayan pansinin nyo guys. So talaga namang masayang masaya ako nung ako'y bumisita doon sa aking mama, at talaga napaghahalikan ko nga dahil nga dito sa coins na ito guys. At ito sabi ko nga, hindi mo ito pwedeng manumanuhin o pukpukin na ito talaga. Ako nga nagugulantang dahil, at meron pa ako ipapakita sa inyo dito, yung sa 1 peso naman. At talagang guys, ito may mga lumalabas talaga ng mga ganitong coins. At ito hindi talaga ini-imitate, no? Hindi ito talaga ayan, no? So talagang may lumalabas po talagang ganyan na galing ng ito po, Flora and Fauna pa to guys, Ayan
Gaya nga ng pinakita ko sa inyo kanina, ibang-iba naman yung features nito, di ba? Ito talaga, talagang bilog. Pero pareho silang, yan. Flora Impona series yan, guys, ha. Di ba? Pero ito, kung titignan mo siya, parang hindi na siya perfect coins dahil nga wala lang pa akong wala pa ako nung pang-scale. No? Pero pag in-scale mo kasi ito, malamang na hindi ito magtutugma dahil nga sa dahil nagkaiba na sila ng Pero malalaman natin yan pag meron na tayong weight scale. Yan, parang lumiit siya, no? Guys. Ano ba yung date ito? Tingnan nga natin. Parang 1985. 1985 na ba? Yan, guys. Pero ito talagang error to, guys. Ayan, 1985 nga. Yan, mapansin nyo, ayan, napakaganda nitong error, guys. Napakaswerte ko, no? At kasama na to sa imumuseum na natin. Kasama na yung super coins na 5 peso na 2005 na BSP series. Ito naman po na Flora Impona series na 1985 yan, ayan, guys. So yan, napakaganda niyan, guys. So yan, demonetized na yan, guys. Bibihira na kayo. So hopefully parang ako pa lang ang magkakaroon nito sa ngayon. May hawak nito. So blessing ito sa akin, guys. So yun lang, guys. At I hope na naman kayo sa aking inihatid na mga videos, no? At sana huwag kayong maiinip kung kayo hindi nakakapag-upload agad ng mga videos natin dito sa ating channel, no? At yun, sa mga subscriber natin dyan, nagpapasalamat ako sa inyo doon sa ating mga nagsishare, no? Mga nagla-likes ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At kung gusto nyo naman lagi kayong ma-update sa ating mga videos, no? Para mas lalo nyong matutunan yung iba't ibang klase ng mga coins, don't forget to follow and share and subscribe po, mga kapatid. Okay? Yun lang po. God bless and bye-bye. Apunte.